Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So guys, sa mga nag-aantay po ng ating Zodiac sign, na-upload ko po yan sa kabilang channel, sa Jade Tarot. Okay. Kung wala pa akong upload guys, antay-antay lang, no? Mag-upload tayo ng weekly dyan. Okay, so tignan natin kanino ba tong love reading. Meron tayong Five of Swords. Naku, may revelasyon na nangyari dito guys. Yung nakikita ko kasi dito guys, mukhang payapa naman yung pagsasama nyo talaga ng person mo. Pero parang meron ditong maninira. May gustong sumira ng pagsasama nyo ng partner mo, no? Meron ditong someone na parang magsisimula talaga ng gulo. Hindi siya papayag na parang tuluyan kayong maging masaya. Tignan mo, napakatuso nitong taong to. Tapos, kayong dalawa ng person mo, I think biktima, kaya niya rin kontrolin yung partner mo. Nasa third party ba kayo guys? And I think itong manggugulo na to ay someone na third party. Oo. Tignan pa natin. Taas ko lang to guys. Okay. Kasi parang hindi siya guys, hindi siya titigil guys, oh. Ang dating sa akin dito, parang hawak niya sa leeg yung partner mo, no? Alam mo sa sarili mo na parang hindi nagiging honest yung partner mo sa inyo guys. Like may mga nililihim na siya, medyo iwas na siya sa inyo guys. Parang nakikipagplastikan na lang siya sa inyo guys. Hindi na ganun ka no? Parang hindi na siya ganun ka interested. So natutuwa tong third party kasi parang nakokontrol niya or may other person, no? Kung ikaw yung third party, no? I think may ibang person. Basta, nasa love triangle kayo at meron ditong someone na kaya niyang kontrolin yung person mo. Or pwede naman guys na ikaw yung karelasyon. Then, I think itong someone kasi na to is, naging karelasyon niya na to dati. Ex ba to? Or pwede rin naman guys na, parang, hindi niya matanggap, no? Hindi siya papayag. Tignan natin. Hindi siya papayag na ganun-ganun na lang yung kahihinatnan niya. So, parang nakikipagkompetensya itong taong to sa inyo. Okay, check pa natin. Additional message. Meron tayong Seven of Swords, Steps, Tilt, Cunning, Rip Off, Dishonesty. So, di ba? Nagsisinungaling na sa inyo yung partner mo. Okay, so yung nakikita ko sa person mo rito, guys. Ano na siya, parang wala na siya pakialam kung masasaktan ka niya, ano yung mararamdaman mo. Parang nagiging madamot siya sa inyo, guys. Tapos, ang nakikita ko rito, guys, parang, parang nagiging selfish na talaga siya. Na like, iniisip niya kasi, guys, yung nararamdaman lang nung isa. So, wala siyang pakialam kung matatapakan ka niya. Na parang hindi ka niya minahal dati. Tapos, mapapansin mo, parang laging tulala yung partner mo. May something sa kanya. Parang may isip mo na ginayuma ba tong partner ko? May something, may kakaiba talaga sa kanya. Tapos, parang napapadalas nagiging mainitin ang ulo nitong taong to. Okay, so siguro guys, maganda pa rin, no, na ipatingin nyo or i-cleanse mo yung partner mo, mag-cleanse ka ng ambience mo, para kahit papano guys, makontra or mabawasan yan. Kasi parang hindi mo nakilalang ganito yung si person mo. Ngayon parang ibang tao talaga siya, oh. Tignan pa natin. Additional message. Additional message.
Kanino po itong love reading? Meron tayong Ten of Swords. Ending, pain, death, failure, betrayal, ruin. Grabe. So, I think guys, ano lang to, parang ngayon pa lang to nangyayari, no? Pwedeng may parang interrogation na, may mga confrontation na nangyayari, o iba sa inyo guys, pwedeng sobrang fresh pa kahit buwan na yung nakalipas na nalaman nyo to. Pwedeng last year pa to, pero napaka-fresh pa sa isip mo yung mga nangyayari dito. Okay, tingnan natin ha. Additional message. Kanina po itong love reading. Okay. Page of Cups. So, nagpapakita naman siya guys sa inyo ng love, pero sobrang sobrang konti na lang. Nag-e-effort naman pero hindi na siya guys parang consistent. Parang nararamdaman mo sa kanya, naguguluhan siya sa nararamdaman niya. Oo, parang hindi niya na alam sino yung paniniwalaan, pipiliin niya, sino magliligtas sa kanya. Okay? Kasi yung emosyon ng partner mo, tignan mo sa likod, medyo magulo na guys. Okay? Siguro guys, try mong kausapin to partner mo kasi mukhang parang wala na sa wisyo. Parang may something na sa kanya guys na hindi niya nakontrolado yung isip niya. Masyado na siya guys na manipulate ng other person, ng third party. Kasi parang wala na siya ibang pinapakinggan kundi yun. Kumbaga, lumiit na yung mundo niya at yung tao na lang na yun guys, yung nakikita niya dun sa mundong yun. Kaya parang yun yung pinaniniwalaan niya na parang tama yung mga sinasabi nito, matalino tong taong to, na parang ano nangyari, no? Tignan pa natin guys ha. Additional message. Oops. Additional message. Kanina po itong love reading. O, diba? Third party, oh. Sorrow, heartbreak, divorce, separation, lost ending. So, iba sa inyo guys, pwedeng, ayan, may mga nakikipag-divorce na dito, kasal kayo ng partner mo, pwedeng annulment, or pwedeng ang hinahabol ng person, baka kasi kasal yan sa una, then yun yung hinahabol, kaya nanggugulo. Okay? And may nakikita ko rito guys, ayan, separation eh. Parang hindi mo kasi matanggap, yung tipong gusto mo na makipaghiwalay, pero pag iniisip mo siguro na parang ano sila, magiging masaya, samantalang ikaw nag-move on, hindi pwede. Pero alam nyo guys, sabi nga nila, ang pagpapalaya, yung pinaka totoong panalo doon. Okay? Kasi pag ikaw meron kang tinapakang ibang tao, lalo na kung hindi naman ikaw yung nanakit, sila yung nanakit guys. Alam mo yon parang sila din yung maghihirap dyan, kalaunan. Masaya lang yan sa umpisa. Pero I think marami nang nadadamay dito. Kaya karma na lang talaga yung maniningil sa kanila dyan. Malabong hindi kasi dito yung heartbreak ko. Okay? Tignan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Love reading. Meron tayong transition, movement, change, travel, moving on. Relocation. Parang wala siyang paninindigan kasi yung pamilya nyo,
parang feeling mo pinabayaan eh. Yung mga pinangako niya guys, hindi naman niya tinupad lahat yon. Kaya nga ikaw naniwala eh. Kaya ka nga sumama sa kanya kasi nag-e-expect ka na or nakikita mo siya na someone na siya na yung magbibigay ng katuparan, no? Ng mga hinihiling mo. Kasi pinakita niya sa inyo guys na secure ka pag siya yung pinili mo. Okay? Na maliligtas ka kung sasama ka sa kanya, naniniwala ka sa kanya. Alam mo yon, I think medyo narcissistic nga rin talaga yung partner mo. Yung tipong manipulative siya, kaya nga namamanipulate siya ng iba. And yung malinaw kasi guys na nakikita ko rito, lahat ng sinabi niya sa inyo ng mga panahong hindi pa man din kayo tuluyang nagli-live-in, nagsasama, pinangahawakan mo. Okay? Kasi kahit wala pa man din guys pruweba, wala pa man din siya guys na papatunayan, naniwala ka sa kakayahan niya kasi nga sinabi niya sa inyo eh. Okay? Tapos parang ang nangyayari guys, disappointment na lang sa inyo lahat. Hindi po wala na nga siyang pinatunayan dito. Ang nangyayari pa, niloloko ka pa niya. Okay, tipong sobrang hirap na ng buhay. Nakukuha pa niya mag-cheat. Hindi ka na nga niya pinaglaban sa pamilya mo. Kasi sobrang gulo eh. Yung tipong mayroon pa tayong gulo eh. May problema pa tayong kinaharap eh. Tapusin muna natin to. Solusyon muna natin tong problema na to. Okay? Yun, alam mo yung parang gusto niya talaga ng patong-patong na problema. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong Ace of Wands, beginning, creativity, idea, offering, virtual, birth will. So, ito naman kasi guys, nasa abroad siguro iba sa inyo, baka magkasama na kayo dyan sa bahay. And I think malaki yung age gap nyo ng partner mo. May third party, pwedeng nalaman mo na talaga yan. And yung iba sa inyo guys, pwede magkasama pa rin kayo until now. May nakakita akong biyahe sa inyo eh. Hindi pong para mag-outing, siguro ito-try nyo pa rin na parang i-work out kahit mabigat na. Yun nga lang, yung pag-aaway guys, hindi na yan mawawala. Kasi nga, kahit lumipas na yung panahon, fresh pa rin sa inyo yung mga nangyari. Collaboration. Unless makipagtulungan siya sa inyo guys na i-work out to. Okay? Unless atong taong to guys, nandun yung sincerity niya. Pero kasi parang ano eh, masama talaga yung loob mo dito. Hindi mawala sa sistema mo yung mga ginagawa niya. Ginawa niya sa inyo nun. Okay, tignan natin. Additional message. Meron tayong Ace of Cups. Ayan no, alam nyo guys, mukhang mabait naman tong taong to, no? Okay, mukhang mabait naman to. Then yung pinapakita sa akin dyan, ipaparamdam niya talaga sa inyo na gusto niya bumawi or mag-effort. Pero hindi ko kasi nakikita na parang ganun kalalim yung pagmamahal niya sa inyo. I think ginagawa niya to para i-secure niya rin yung sarili niya. Or gagawin niya to kasi parang wala namang nangyari sa kanya at saka doon sa other person. I think parang ang hirap nung naging relationship. Or hindi naman siguro siya ganun katanga na parang pipiliin niya talaga yon, ipagpapalit ka. Okay? Naging tanga siya guys sa pag-ibig. I think naging tuso, hindi katangahan no. Naging tuso siya. And again, yung pinapakita nga sa akin dyan, parang ginawa niya lang din siguro talaga yon para sa sarili niya. And etong pag-i-stay na ginagawa niya para sa sarili niya pa rin yan. Okay? So, ayan, parang may bonding na mangyayari dito eh. May travel. Magabiyahe ba kayo together? New love. So, parang ipaparamdam niya ulit sa inyo yung kung sino siya dati. No? Kung paano kayo nagsimula dati. Tignan pa natin. Additional message. Additional message. Meron tayong
Okay, meron tayong Queen of Pentacles. Earth, Mother, Secure, Dependable, Practical, Grounded. Oh. I think pamilya mo to. Parang umaasa din siguro yung pamilya mo sa'yo. Then, kaya parang hindi sila makapagbigay ng opinion kasi pwede ikaw umaasa ka din sa partner mo. Or kung may trabaho ka, I think nakadepende ka dun sa partner mo pa rin kahit na ganon. Okay, din yung pinapakita sa akin dito, guys. Huwag ka din masyadong maniniwala sa opinion ng ibang tao kasi baka ginagawa nila yan para i-manipulate ka. Or yung opinion kasi na gagawin nila dyan, parang patawarin mo na lang, magstay ka na lang, maging practical ka. Ganun yung ibibigay nila na parang maging wise ka dun sa sitwasyon. Parang, yes, masakit, pero ito yung wise na desisyon eh. Na siguro parang, ano mo na lang, patawarin mo, tiisin mo na lang muna. Ang pangit na ganun, no? Ang pangit ng ganung advice. Pero kung ako yung bibigyan nyo guys ng pagkakataon na mag-advise sa'yo, siguro bigyan nyo muna ng space yung isa't isa. Mag-cool off muna kayo. Oo. Meron kasi guys na meron kasing mga magkarelasyon na parang pag nag-cool off, tuloy-tuloy na yon, diretso na talaga siya guys sa hiwalayan. And meron naman guys na na parang pag nag-cool off, pwede pa rin silang bumalik sa dati. And meron naman guys na pag naghiwalay, magbabalikan pa rin. Kailangan nyo lang talaga guys ng bagong mundo bukod do sa person mo. Kailangan mo lang talaga maka-move on talaga doon. Pwedeng nandun lang talaga yung takot na paano kung tuluyan na siya lumayo, tuluyan na siya maka-move on. Oo, nakakatakot lang pero isipin niyo na lang guys na kung para talaga sa inyo tong taong to, babalik at babalik to. Hindi mo kasi siya guys, makakalimutan. Unless ganun yung pwedeng mangyari, tipong aalis ka dun sa sitwasyon. Oo, yung aalis ka dun sa connection nyo, makipaghiwalay ka muna. Then, pag okay ka na, dun ka mag-decide. Siguro yung kinakatakot mo lang, paano pag okay ka na, tapos siya na pala yung naka-move on na. Hindi na talaga siya okay. Diba? So, again, check pa natin additional message. Meron tayong Knight of Cups, Romance. Oh. So, meron kang ina-expect talaga na gagawin na tong taong to. Actually, may gagawin naman talaga siya. Oh, may gagawin naman talaga siya. Yun nga lang, guys. Parang ang dating sa'yo, hindi naman ganun ka-consistent. Parang gagawin niya lang ng isang beses. Oh, babawi lang siya ng isang beses. Tapos kinabukasan, back to reality. Normal na tao na naman siya. Okay, nandun na yung takot mo na pwede niyang ulit-ulitin. Kasi, pwedeng ilang ulit niya nang ginawa sa inyo. Okay, so again, meron tayong Emperor, Structure, Authority, Power, Boss, Masculine, Father. Okay, so guys, itong si Emperor, no? Ito ay someone na may pagka-leader type, no? May pagka-leader type ka siguro. Mataas yung expectation sa'yo ng mga tao. Yun yung nakaka-pressure, no? Pagka mataas ang believe sa'yo ng mga tao sa paligid mo, ng pamilya mo, lahat. Then, nakaka-pressure, no? Nakaka-pressure na parang biguin sila na para pag hindi mo nakuha yung expectation nila, di ba? Ano na lang yung judgment. Sabi nga nila guys, sa totoo lang, mas maganda pa nga na ang tingin sa'yo black sheep. Ang tingin sa inyo guys, ikaw yung pinakawalang kwenta sa pamilya, ikaw yung pinakawalang kwentang tao sa mundo. Tipong lang, go with the flow lang, pero meron ka palang kayang gawin. Yung tipong low-key lang. Oo. Mahirap yung ganito talaga may pinatutunayan ka. Okay, gawin nyo pa rin guys, balance. Ang nakakatakot kasi rito guys, I think iniisip mo yung judgment sa inang mga tao kasi yung in-expect nila yung kung sino ka before tapos yung makukuha mo partner, so in-expect siguro nila guys perfect. Yung makukuha mong partner is someone na talagang mahal na mahal ka at walang bahid na pagkakamali at kalokohan. And yun yung parang pilit pagtatakpan, 'di ba? Ang hirap pagtakip ng ganyan. So again guys, meron tayong 12 swords. Decision, waiting, solitude, block, balance, track. Okay, di ba? Medyo undecided ka rito kasi pwede mag-offer pa rin siya ng love. Pero kung makita nyo is parang pilit pa rin i-work out, no? I-work out pa rin siya. Pero, yung tipong nung nalaman mo siguro to guys, hindi pa rin naman siya totally umaalis. Hindi pong, nandun yung samaan ng loob.
hindi nyo rin guys mabitawan. Nakatingin ka sa Three of Cups, oh. Hindi ka nagiging kontento rito. May mali may kulang. Meron tayong, o diba? Iniisip mo kasi dito yung person na nang inis sa inyo. Yung third party. Alam mo yung parang ininis-inis ka niya. Then yung galit, ibabaling mo sa partner mo. Okay, so titignan pa natin guys ha. Kasi parang hindi talaga to tumitigil. Tapos hindi siya mawala sa isip mo eh. Hindi pong kaya mo naman patawarin yung partner mo. Pero yung gigil, kasi nakikipag-away pa talaga yung yung third party, no? Talagang mas matapang. Okay? Yun yung hindi mawala sa isip mo eh. Yung kung paano kanya guys, inaway-away, no? So, again, tignan pa natin. Additional message. Meron tayo codependency. Ayan, no? Parang iniisip mo dito paano kung may contact pa sila, paano kung nanghihingi ng pera sa partner mo. Tinatansya mo paano kung nagsusupport siya doon. Paano kung nakadepende. Kasi nakikita mo siguro guys na etong third party, baka hindi naman kasi guys ganun kaayos yung buhay. Then pwede siya guys, parang ginawa niya na siguro guys sugar mommy or sugar daddy yung partner mo. Diba? Tapos hindi yun nare-realize ng partner mo. Tignan pa natin. So, meron tayong very soon. Oh. Ayun, sabi dito guys, clearly decide what you want so that it's come to you now. So, ano ba talaga yung gusto mo? Linawin mo, no? Ano ba talaga yung gusto mo? Kasi kung ano yung gusto mo, in-expect mo, yun yung makukuha mo talaga. Oh, kasi parang part ng manifestation, no? Meron tayong engagement. Oh. So, I think guys, engaged na kayo ng partner mo, no? Hindi pa man di kinakasal, nangyari na to, heart-to-heart conversation. Lagi siyang umiiwas every time na may tatanong kay. Siguro kaya siya umiiwas kasi iniiwas niya yung sarili niya na parang pagtalunan yung dalawa. Oo. Nakikita ko yung pag-iwas na ginagawa niya rito is parang ayaw niya sagutin yung mga tinatanong mo kasi ayaw niya na parang mainis ka pa. Okay, hindi dahil merong malalim na ibig sabihin. Siguro ayun na lang guys na lalo ka pang mainis, no? Tingnan natin. Tingnan tayo sa nararamdaman ng partner mo. Okay. Nararamdaman ng partner mo sa'yo. Meron tayong Queen of Pentacles, Earth, Mother, Secure, Dependable, Practical, Grounded. So, nakikita ka niya na someone na, hindi ka maluho, no? Maayos ka pagdating sa pera, marunong ka mag-manage ng pera. Siguro mahilig ka lang sa kasiyahan. Gusto mo na talaga na naglilibang. Pero kung sa luho, I think hindi Hindi ka maluho. Meron tayong The Empress. Ayan. Then, alam mo yung tipong nare-realize ng partner mo dito na yun nga, hindi ka maluho, wala kang hinihiling na kahit na ano sa kanya. Tapos, na-realize niya na parang mas marami pa lang siya nabigay doon sa third party. Mas marami pa lang siyang naibigay doon na dapat pala sa inyo na ginawa. Then, nare-realize niya na yung partner ko, ganyan-ganyan, hindi naman niya guys masyadong parang in-spoiled. Then, nakikita niya guys kung ano yung pagkukulang niya talaga, no? Meron tayong Three of Pentacles, collaboration kasi to guys Gusto niya talaga guys na parang tulungan mo din siya na makabangon or tulungan mo siya guys na ma-overcome to, no? Tulungan mo siya na baguhin yung sarili niya. Baka may bisyo rin kasi tong partner mo, no? Na parang gusto niya guys na parang tulong na parang maayos din, no? Kung siya kasi guys, willing siya. Pero kung hindi ka naman mahilig makipag-collab or makipag-cooperate, so hindi talaga to mag-work. Kasi nandun yung yung gusto niya talaga mangyari. Kaya hindi siya guys nagiging consistent. Oo. So tignan natin additional message. Paano kanya nakikita? Oops, parang balito yung card ko. Paano kanya nakikita ngayon?
Paano ka nakikita ng partner mo ngayon? Meron tayong King of Wands, passion, fairy, creativity, courage, power, leadership. Okay, kung paano kanya guys nakikita is someone na King of Wands, passionate, creative, and may pagka-leader type. So, ibig sabihin, professional ang tingin sa'yo ng mga tao, no? So, professional ang tingin sa'yo ng mga tao sa paligid nyo. And, siguro medyo nadadown tong person mo na siya lang yung yumuyurak doon sa pagkatao mo, sa pagiging professional and role model mo sa lahat, no? Tignan pa natin, meron tayong Seven of Cups, illusion, choice, fantasy, vision, hesitation. Okay, ngayon kasi guys, parang ang dami mo gustong gawin or para makalimot, no? Hindi mo alam kung ano yung uunahin mo, nakakita ka niya na someone na ganon. And I think baka hindi niya naiintindihan bakit ka ganon. And normal lang naman yun sa taong niloko eh. So parang may inis pa siya dito na parang ang dating ikaw pa yung nagiging selfish kasi ginagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Ang hindi niya alam guys, doon mo binubuhos yung frustration mo. Kasi hindi niya alam naman siguro talaga yung pakiramdam na ng niloko. 'Di ba? Hindi naman siya yung naloko eh. Meron tayong Nine of Swords, pain, worry, sleepless, stress, backstabbing, ayan. Oh, nakikita ka niya na someone na nagkakaroon ka ng sleepless night, naiiyak, umiiyak, hindi mawala sa isip mo. Siguro doon parang nasusumbatan mo siya, na ibabalik mo yung mga ginawa niya dati. Hindi mo makalimutan yon. Tignan natin. Ano yung magiging effort nitong person mo? Meron tayong Page of Swords, new idea, truth, sharp thinking, spirited, and willful. And the Chariot. Ayun. So, guys, Page of Swords kasi, late niya ito nare-realize talaga. Nag-isip talaga siya guys ng mga plano kung paano babawi. Kahit pa paano, medyo may pagkamataas din talaga yung pride nito. Pero mararamdaman mo, parang sa action niya. Sabi nga nila, action is louder than words. So, pwedeng mataas ang pride niya, pero kahit pa paano guys, ipapakita niya sa inyo. Okay, Knight of Wands. Kasi kahit pa paano guys, mahal ka naman daw niya dito. Nadala lang siguro ng tukso or natukso lang talaga siya sa iba or dahil talaga loko-loko lang siya talaga dati. Na hindi niya magawang baguhin sa sarili niya. And eto na nga, dahil nalaman mo na. So dito niya pa guys gusto magbago. Tignan pa natin ha. Additional message. Meron tayong I long to feel truly noticed by you. Oh. I'm healing to love myself again. Diba? Gusto niya ulit talaga guys na ibalik yung sarili niya sa dati. Oo. Sobrang parang dami ring pain netong taong to. As in, pain fades but love teaches. Diba? Sobrang siya nasasaktan pero ang dami niyang natutunan talaga na talagang pag nagkaroon ka ng third party, ito yung sisira at sisira sa inyo. Nare-realize niya naman ngayon. You are mysterious. So ngayon kasi guys, pwede wala kang imik. Hindi mo sinasabi sa kanya mga plano mo. Medyo distant ka, no? Ayan, it's on. I see you looking good and moving on. I don't care who you're talking to. I'm better. I will compete you. So, yun. So, yung sinasabi kasi dito, guys, nakikita ka niya na someone na parang gusto mo talaga mag-move on. Medyo nagde-detach ka sa kanya. Syempre, masakit di ba? Hindi na para konsentihin pa siya. Pero I think nare-realize mo kasi kung ano yung nagiging mabuti sa kanya. Oo, kaya parang kahit pa paano mag-i-stay ka. Kasi kumpara sa mga pagkakamali niya, mas marami siya naging kabutihan sa inyo talaga bago ito mangyari. Okay, kaya mag-i-stay ka talaga. So, again, meron tayong I know I was a distraction from your pain. And I feel you leaving me behind. Ramdam na ramdam ka niya, guys. Na unti-unti kang lumalayo. Zodiac sign. Meron tayong Aries, Taurus, Leo, Capricorn. Meron tayong Virgo, Gemini, Cancer, Aquarius. Ano ba to? Scorpio and Aries energy. Okay, so doon tayo guys sa energy mo.
Okay. Sa energy mo, nararamdaman mo. Di ba ang toxic na napakaano niya, lahat na ng kagaguhan nasa kanya na. Okay, manloloko, sinungaling, manipulative. Ang dating sa inyo guys, sinira ka na tong taong to. Hindi mawala sa isip mo yung mga ginawa niya sa inyo. Okay, ano yung mga dapat mong gawin? Medyo conflict ka pa eh. Hindi mo rin talaga alam. So, sa ngayon guys, relax ka muna. Hindi mo kailangan i-pressure yung sarili mo or gumawa ng decision agad-agad kasi medyo, magiging impulsive ka sa mga decision mo kasi nga, in pain ka ngayon. So, I think relax ka muna din pag okay ka na dun ka mag-decide, okay? So, Jack sign mo, meron tayo Sagittarius, Virgo, Cancer, Leo, Capricorn, Taurus, and Aries. Yung Jack sign mo ha. Cancer, Gemini, Aries, Virgo, Leo, and Taurus. So, by the way guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po lahat. God bless and love you all. Bye-bye.